Itago niyo na lang ako sa pangalang Lorenzo. Noong grade 12 ako, 18 taong gulang pa lang ako pero alam ko na kung paano paikutin ang mundo. Aminado ko, maitsura ko, yung tipo ng mukha na mukhang mabait at inosente, kaya madaling makauto ng mga babae sa school. Pero sa loob-loob ko, ang tingin ko sa kanila ay mga laruan lang, na kapag napagsawaan na, pwede nang itapon. Ito po ang kwento ng aking buhay at mga pagkakamali. Siguro naging ganito ako dahil sa nanay ko. Bata pa lang ako nang iwan kami ni mama. Pinagpalit niya si papa sa isang lalaking mas mayaman. Kaya naman lumaki akong galit sa mundo at puno ng puot sa mga babae. Nakita ko kung paano nadurog si papa na isang simpleng construction worker lamang noon. Doon ko pinangako sa aking sarili na hindi ako magiging kagaya ni papa. Hindi ako iiyak. Ako ang magpapaiyak. Sabi ko ako ang gagamit. At hindi ako magpapagamit. Ang una ko ngang naging kasintahan ay si Lara. Siya kasi ang pinakamatalino sa batch namin. Yung tipong laging nasa library at walang ibang inaatupag kundi libro. Niligawan ko siya, hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil kailangan ko ang utak niya. Noong mga panahon na yun, nanganganib kasi akong hindi makagraduate ng grade 12 dahil bagsak ang grades ko. Para makuha ang loob niya, gumawa ako ng effort. Araw-araw ko siyang binibigyan ng tsokolate at mga love letters na kinuha ko lang naman sa ChatGPT. Ang akala niya galing sa puso ko ang mga salitang yon pero ang totoo, wala akong nararamdaman kahit konti sa kanya. Pero sa huli, naging kami. Sinugot niya ako, Miss Mizzy. At dahil sa kanya, naging madali ang lahat ng project at exam ko. Hanggang sa nakatapak ako ng kolehiyo. Doon na pumasok ang panibagong problema. Iba palang gastos pagdating ng college. Ang sahod ni Papa sa construction ay hindi sapat para sa tuition, libro at allowance ko. Ayoko namang tumigil sa pag-aaral dahil gusto ko talagang umangat sa buhay. Kaya humanap ako ng bagong paraan. Isang hapon, hinatid ko si Lara sa bahay nila. Akala ko simpleng bahay lang yun pero doon ko unang nakilala ang nanay niya. Si Cara, isa siyang caregiver na kakauwi lang galing abroad. Na kahit nasa late 40s na, maganda pa rin siya. Maayos manamit, maputi at napakakinis. At halatang may pera. Malayong malayo sa anak niyang mukhang nerd. Doon nabuo ang isang plano sa isip ko, Miss Mizzy. Habang boyfriend ako ni Lara, palihim ko ring niligawan si Cara. Kapag wala si Lara sa bahay, doon ako dumidiskarte. Kunyari ay pupunta ako sa kanila para mag-advance study o kaya ay hinihintay ko si Lara. Pero ang totoo, ang nanay niya noon ang target ko. Upang mapalambot ang puso ni Tita Cara, dinadalan ko siya ng ulam na binibili ko sa kantin. Nagsisinungaling ako sa kanya noon. Sinasabi ko na niluluto ko yun para sa kanya. Para ho sa'yo to, Tita Cara. Alam kong pagod kayo sa trabaho. Ang madalas kong linyahan sa kanya habang nagpapakyut. Naging epektibo naman ang pagpapasweet ko. Naging sugar mommy ko, si Tita Cara, nung hindi nagtagal. Siya nga yung sumasagot ng tuition ko. Siya rin ang bumibili ng mga gamit ko. At siya rin ang nagbibigay ng allowance sa akin linggo-linggo. Ang hindi alam ni Tita Cara, boyfriend ako ng anak niya. At hindi naman alam ni Lara na may relasyon kami ng nanay niya. May kasunduan kasi talaga kami ni Lara na itatago namin ang relasyon namin dahil takot siya sa nanay niya. Sabi ni Lara sobrang higpit daw kasi ni Tita Cara at pinagbabawalan siyang magpaligaw habang nag-aaral pa. Ang alam tuloy ni Tita Cara, magkaibigan lamang kami ng anak niya at magkasama lamang sa mga school projects. Ang galing ko, hindi ba? 2 babae sa iisang bubong at sabay kong niloloko.
Nakuha ko ang talino ng anak para sa grades ko. Nakuha ko naman ang pera ng nanay para sa karangyaan ko. Habang nagpapakapagod si Papa sa semento, ako naman ay sumasandala sa dalawang babaeng to. Pero syempre, may kapalit ang binibigay na alawan sa akin ni Tita Cara. May nangyayari sa amin, kahit matanda siya ng ilang taon sa akin. Grabe, ang kinis niya, ang ganda. At talaga namang mapapahiyaw ka kapag may nangyayari sa inyong dalawa. Pero sabi nga nila, wala namang sikretong hindi nabubunyag. Isang hapon noon, nagaya si Cara na lumabas kami. Gusto niya raw ng quality time sa isang park na malayo-layo sa barangay nila para walang makakilala sa kanya. Ayaw niya kasing sabihin dahil malayo daw ang agwat ng edad naming dalawa. Baka daw pagbulong-bulungan siya at pagchismisan pa. Kampante naman ako noon dahil alam kong nasa school pa si Lara. Akala ko safe na. Akala ko tuloy-tuloy na yung swerte ko. Naglalakad kami noon ni Tita Cara malapit sa isang malaking fountain sa gitna ng park. Sa sobrang tuwa ni Cara noon dahil sa mga matatamis kong salita, hinawakan niyang mukha ko at hinalikan ako habang walang tao. Hindi ko naman siya tinanggihan dahil kailangan kong panindigan ang role ko. Pero sa gitna ng halik na iyon, bigla akong nakaramdam ng kaba. Para bang may nakatingin sa amin. At nung ilibot ko nga yung paningin ko, laking gulat ko nung makita ko ang isang pamilyar na muka. Ilang metro lang ang layo sa amin. Nandun si Lara, may bit-bit na mga libro kasamang mga kaibigan niya. Mukhang doon din nila naisipang mag-group study. Nalaki yung mga mata ni Lara. Nanginig yung kanyang malabi at unti-unting pumatak yung luha sa kanyang pisngi. Doon mismo sa fountain, habang magkadikit pa ang labi namin ng nanay niya, nagtama ang mata naming dalawa. Sa oras na yun, habang magkadikit ang labi namin ni Tita Cara, para bang bigla akong kinabahan. Para bang doon ko na-realize na mahal ko pala si Lara. Nung makita ko yung luha sa mga mata niya, nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib nung makita ko siyang umiiyak. Pero mas nangibabaw pa rin ang pride ko. Naalala ko yung itsura ni Papa nung niloko siya ni Mama. Kaya pikit mata kong binaliwala si Lara. Pinanindigan ko ang paghalik sa nanay niya habang pinapanood niya kami. Mas pinili kong maging bato ang puso. Matapos ang araw na yon, bigla na lang naglaho ang dalawa. Hindi na nagparamdam sa akin si Lara. At ganun din ang nanay niya. Nabalitaan ko na lang sa school na nag-file na ng dropout si Lara. Si Tita Cara naman, nalaman ko sa pinagtatrabahuhan niya na nag-resign na rin siya. Nawalan ako ng balita sa kanila. Pinilit kong kalimutan silang dalawa. Pinagpatuloy ko ang pagiging heartbreaker. Sa isang araw may dalawa akong girlfriend. Sa susunod na araw iba naman. Ginamit ko ang natirang pera na binigay ni Tita Cara para pang-inom at pang-bisyo. At dahil sa kakagala at pagbubulakbol, tuluyan kong napabayaan ang pag-aaral ko. Hanggang sa mabaon ako sa utang at bisyo. Lumipas nga yung 10 taon, nanatili lang akong tambay. Bar at bahay lang ang ikot ng mundo ko. Nahihirapan na rin si tatay sa akin dahil tumatanda na siya pero ako, wala pa ring nararating sa buhay. Hanggang sa isang araw nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa katawan. Lagi akong pagod, nangihina at pinagpapawisan ng malapot kahit malamig naman ang panahon. Napansin ni tatay na matamlay ako, kaya pinilit niya akong isugod sa ospital. Doon gumuho ang mundo ko, Miss Mizzy. Ang sabi ng doktor, na-diagnose po ako ng may HIV. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Doon ko naisip na siguro ito na yung karma ko. Karma sa lahat ng panluloko ko. Lalo na sa paninira ko sa buhay ni Lara at Cara. Pakiramdam ko wala na akong silbi. At sa puntong yun, gusto ko na lamang magpakamatay para matapos ng lahat. Kumuha ko ng matalim na bagay sa loob ng ward at bala ko sanang tapusin ang buhay ko. Pero may biglang humawak sa kamay ko at nagsalita. Hindi maitatama ng pagpapakamatay mo ang lahat ng kasalanan mo. Kung iniisip mo na mapapatawad ka ng mga babaeng ginamit mo dahil lang sa
Namatay ka, nagkakamali ka. Nanlaki yung mga mata ko noon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Lara, hindi na siya yung nerd na laging nakayuko at may makapal na salamin. Maganda siya ngayon, nakasuot ng nurse uniform. Siya pala yung naka-assign sa ward. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, walang galit, walang luha, kundi isang klase ng tingin na para bang naaawa sa akin. Makalipas ang 9 na buwan, Miss Mizzy, unti-unti namang umayos ang nararamdaman ko dahil sa mga gamot na iniinom ko. Hindi naman nawala ang sakit, pero kahit papaano unti-unti nakakakilos ako. Pero kasabay ng paglakas ng katawan ko ang paghina naman ni Tatay Lucas. Namatay si tatay dahil sa sobrang pagod sa trabaho at konsumisyon na rin sa mga pinaggagawa ko. Sa totoo lang ho, labis kong sinisisi ang sarili ko. Kung hindi siguro ako naging pabayang anak, sana ay baka nabigyan ko siya ng magandang buhay. Ngayon ay mag-isa na ako sa mundo. Wala na si tatay, galit sa akin si Lara, at wala na akong matatakbuhan pa. Pakiramdam ko'y wala na rin talagang saysay ang mabuhay pa. Sana nga talaga, hindi na lamang ako nagtanim ng galit dahil sa ginawa ng nanay ko. Dahil sinira ko pati ang buhay ko. Dinalaw ko ang puntod ni tatay. Sa harap ng kanyang lapida, umiyak ako ng umiyak. Mahina akong humingi ng sorry sa kanya. At gusto ko na lamang sumunod sa kanya. Pero dumating si Lara. Ang sabi niya, hindi ko hahayaan na takasan mo ang kasalanan mo. Matilim ang tingin niya sa akin noon. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap sa sementeryo. Pero nandun siya, nakatayo sa harap ko. Akala mo ba kapag namatay ka matatapos ang lahat? Tanong niya, kung gusto mong pagbayaran lahat ng ginawa mo, gawin mo habang humihinga ka pa. Hindi ka pwedeng mamatay nang hindi nararamdaman ang hirap na dinanas namin. Nanatili akong nakaupo sa damuhan noon. Nakatingin sa kanya. Sa oras na yon, imbis na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Na para bang binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Sa ngayon, nagkakausap pa rin kami ni Lara. Naging magkaibigan naman kami kahit na alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. At yun na lamang siguro ang pinangahawakan ko sa ngayon para mabuhay, para ituloy ang buhay. Ang sapat na maging kaibigan niya ako. Sapat na unti-unti niya akong mapatawad sa mga kasalanang nagawa ko.